Buong puwersa ng militar at pulisya ang nakaantabay para salagin ang anumang mga banta mula sa mga manggugulo sa plebisito para sa Bangsamoro Organic Law o BOL sa Lunes. Higit 20,000 sundalo at pulis ang ipinakalat para tiyakin ang kaayusan at seguridad. Wala raw security threat sa ngayon, pero hindi may tatangging may mga tutol at ayaw pasakop sa BOL. Kahapon nagtungo sa Sulu sina Defense Secretary Delfin Lorenzana, Interior Secretary Eduardo Año, Peace Advisor Carlito Galvez at AFP Chief of Staff Benjamin Madrigal Jr. para hikayatin ang mga taong bumoto at suportahan ang BOL. Sa hulo, agaw pansin ang mga posters na tutol sa BOL, katapat ng mga streamer naman na nagsusulong nito. Sa kabila ng pagtutol ng ilang mga tausug leader sa BOL, hindi napigilan ang pagdating ng mga tao sa Mindanao State University Gymnasium para ipakita ang kanilang pagsuporta sa BOL. Talagang ganyan sa democracy, may mga ayaw, may gusto. We will not allow any spoiler to do any violence or stop people from voting. Bagamat walang nakikitang direktang banta ang mga otoridad, hindi nagpakakampante ang AFP at PNP laban sa mga tinatawag na peace spoilers na maaaring manggulo sa araw ng plebisito, kung kaya't bahagi sa kanilang deployment ang mga tangking ito na magbabantay daw sa mga voting centers. Isa sa mga mahigpit na binabantayan ang mga lungsod ng Cotabato at Isabela sa Basilan. Naboboto din kung dapat bang mapasama ang dalawang lungsod sa teritoryo ng Bangsamoro government. Sa ngayon, hindi bahagi ng ARMM ang Cotabato City at Isabela. Dahil sa inaasahang dikit na botohan, isinailalim na sa COMELEC control ang Cotabato City. Nakaantabay rin ang tropa ng mga pulis at sundalo sa mga armadong grupo sa Maguindanao, gaya ng BIFF at Dawla Islamiyah, habang Abu Sayyaf Group naman ang binabantayan sa Basilan at Sulu. Ang iris na porsyon na binabantay namin, kung mayroong mga takutan dyan para hindi makaboto, para hindi makalabas yung mga kalaban. Kasi alam naman natin na dalawa yung grupo dyan, isang yes at isang no. Merong mga ilan ginagawang propaganda yung relihiyon. So minsan napupunta doon sa faith yung issue, imbes na doon sa issue ng peace at issue ng development. Hinigayat naman ni Presidential Peace Advisor Carlito Galvez ang mga taga-ARMM na lumabas, bumoto at tumulong sa pagtitiyak na malaya at ligtas ang makasaysayang plebisito alang-alang sa kanilang hinaharap. Mula rito sa Maguindanao, Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras.